grabe po ang mga pangyayari, no, patungkol po dito kina Zaldico at itong si Martin Romualdez. Ito talaga ang inaabangan ng taong bayan na mabanggit na ang kanilang mga pangalan, no, at nabanggit na actually ang mga pangalan. Ito yung una nating pag-uusapan kasi itong si Martin Romualdez ngayon dini-deny itong witness or itong resource person ng Senado na sabi ng isang witness na sila po ay nagdi-deliver ng limpak-limpak na pera sa bahay ni Martin Romualdez. Yan po ang una nating pag-uusapan. Ayan ipapakita natin yan mamaya. Pangalawa nating pag-uusapan, alam nyo naman na itong si Kiko Barzaga, makulit ito sa House of Representatives, no? May sinabi siya tungkol kay Remulla, which is natuwa itong mga taong bayan kasi po patutsada po ito, at the same time prangka-prangka yung batang Gen Z na congressman na sinabi niya ito raw si Remulla, Department of Justice na si Remulla, ay ito raw yung head nila ni Zaldico. Kaya baka tulungan pa raw ni Remulla na tumakas itong si Romualdez, diba? Grabe, itong bata na ito prangkang-prangka, walang preno. Ayan, nabutata si Remulla, diba? Okay, ito pangatlo nating pag-usapan no, pag-usapan natin itong viral ang 1 billion na garahe ng isang gobernador sa Surigao del Sur na pinagdududahan na haligi ng korupsyon. Ayan nga, no, si Johnny T. Pimentel na link dito kasi merong mga previous na mga videos na ito yung nakita sa likod niya. Okay, na meron po mga luxury car collections. Ayan, tinatanong na naman yan ng taong bayan kung heto po ba ay isang korupsyon ng flood control. Ayan mamaya i-play natin yan ang kabuuhang istorya niyan, okay? Ito pa, pag-usapan natin itong si Zaldico na namataan po na he is bound for Madrid after a Singapore stopover. Di ba? Naging detective itong mga taong bayan ngayon Talagang sinubaybayan itong si Zaldico ngayon, okay? So ngayon nasa siya ngayon sa Madrid, Spain. Totoo ba yan? Mamaya i-play natin yung video na yan, okay? Ito pa, ang dami. Itong ex-security aide ni Zaldico, allegedly nag-deliver ng millions of pesos sa bahay ni Zaldico. Ayan, grabe, no? Ito na yung mga hinahanap natin na mga posibleng mangyari at nangyari na nga. Mamaya i-play natin yan. At last but not the least na ating pag-uusapan ay ito ngang mga kaalyado po ni former President Duterte. Ikinababahala po ang welfare check na kay FPRRD doon sa ICC. Okay? Yan. Ano ba talaga itong welfare check na ito? Bongbong Marcos, ikaw ba ang nag-utos nito? Ganyan ka ba ka-atat na atat ni former President Duterte? Ayaw mo na bang pauwiin yan dito? Lumaban ka ng patas, di ba? Yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Ang dami. Pero help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay, eto na po yung dininay ni Martin Romualdez. Ito. Basahin natin bakit niya dininay ito. Yan. Ay, Martin Romualdez. Ito po yung binalita ng Pilipinas Today. Tinawag ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na outright and complete fabrication. Fabrication raw yung nangyari sa Senado. Kayo nang humusga taong bayan at non-exist ang naging pahayag ng testigong iprinisinta ni Senador Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Ayan yung picture na katabi niya. Yun di ba? Di ko naman nakita parang nagsisinungaling, consistent naman siya talaga, di ba? Sa Blue Ribbon hearing ngayong Huwebes, September 25 tungkol sa isang security detail na nag-deliver umano ng kickbacks sa kanyang bahay. Grabe, guys. This is clearly political and the product of coach. Ito yung sabi niya, this is clearly political and the product of coaching. I will not allow these perjurious statements to pass unchallenged. Hindi ko ito palalampasin saad sa official statement ni Romualdez. Ako doon, wala naman akong nakita na parang kino-coach siya. Binabasa lang niya, itong mga kanyang affidavit. And consistent naman siya. Napaiyak pa nga Di ba? Pero let us see, kasi imbestigahan pa naman ito. And kung meron ba itong mga details, documents na
talagang driver ito, no? At connected ito sa inyo. Matutuklasan talaga 'yan. Okay? Pero kung nagsisinungaling itong witness at resource person nila doon sa Senado, let us see. Let us see, okay? For the fairness of all, no? I welcome a fair, sabi ni ni Martin Romualdez, I welcome a fair, transparent, and impartial investigation to expose these falsehoods. I voluntarily resigned as Speaker of the House of Representatives precisely to demonstrate my full support for inquiry into the flood control issues. Actually, Martin Romualdez, na-appreciate namin na ikaw po ay nag-resign bilang House Speaker of House of Representatives. Ngunit subalit mas masaya ang taong bayan kapag ikaw talaga'y mag-step down bilang kongresista. Yan, di ba? Mas mabuting gano'n na lang ang gagawin mo. Mas matutuwa pa ang taong bayan, actually. Step down ka na lang kasi may mga allegation dito na para talagang sa tingin ko parang di naman talaga. No, sa tingin ko hindi nagsisinungaling itong bagong witness na ito. Sabi pa nga ni Martin Romualdez, I remained silent out of respect for the process. But now that my name has been maliciously dragged into this controversy, I will fight back. He will fight back raw si Martin Romualdez. Not with rhetoric, but with evidence. Sabi niya ni House Speaker Martin Romualdez. Sige, may kalayaan ka namang magpakita ng mga ebidensya mo kung meron man. Okay, pakita mo. Tingnan natin kung tatanggapin ba yan ng taong bayan. Diba? Hindi ko ito palalampasin. Yan ang title ng balita na ito. Diba? Publication nga, sabi dito. Ito pa yung sinabi niya. The so-called testimony of the Senator Marcoleta's witness is an outright and complete fabrication. Pilit na pilit. Pilit na pilit ba yun? Parang hindi naman pinipilit eh. The most telling flaw in the witness claim to delivers were made to McKinley beginning December 2024. Imposible yan. That property has been under renovation since January 2024 and was unoccupied except for construction workers. Yan ang sabi niya. So, sa akin naman, madali talagang magrason, no? Pero let us see kung meron kang mabigat na ebidensya na mali-mali itong sinabi nitong witness resource person ng Senado. Well, tingnan natin kung tatanggapin niya ng taong bayan, di ba? Ito pa, hinamon pa itong seremolya ni Kiko Barzaga. Ayan. Si Meow 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 na kongresista. Ito, lakihan natin Dami ngayong nakaabang sa mga post nito kasi prangka itong batang ito Anong sabi niya? Hindi mahuhuli ng DOJ si Saldico. Bakit hindi mahuhuli? Dahil si Boying Rimulya ang head nila. Baka tulungan pa nga nilang tumakas si Romualdez. Ay, tutulungan pa ni Rimulya raw. Ako no comment ako dyan that's the opinion of Representative Kiko Barzaga sa Cavite 4th District. Alam nyo naman, ito bakit nasabi ito ni Kiko Barzaga? Siguro, nasabi niya ito kasi alam naman natin na itong si Rimulya ay halik sa puwet ni Bongbong Marcos. At alam naman natin kung anong inuutos siguro ni Bongbong Marcos dito kay Rimulya, isusunod ito si Rimulya. So meaning to say, baka sinabi po ni Bongbong Marcos na Rimulya, baka naman, baka naman. Sasabihin ko dito posible itong mangyari Ito lang yung analysis natin. Bakit nasabi ito ni Kiko Barzaga? Sasabihin ngayon ni Bongbong Marcos na siguraduhin mo na yan si Martin Romualdez at si Saldico ay hindi yan mahuhuli. Kasi kung mahuhuli yan, patay ako. Madadamay ako. Baka pupunta ito sa akin. Kasi wag na tayong magbulahan. Si Bongbong Marcos po ay pinsan ni Martin Romualdez. Si Martin Romualdez ay kaibigan pinaka-close niyang kaibigan yan sa House of Representatives. Umiikot lang yan dyan. May nakita nga akong parang family tree of corruption sa Facebook Grabe talaga doon, no? Nilagay talaga doon mga senador, mga kongresista hanggat umabot kay Bongbong Marcos at yung pinakamataas, alam niyo ba kung sino? Si First Lady. Si Liza Marcos. Grabe yung family tree na yun Hindi ko ibig sabihin totoo yun Natatawa lang ako doon sa ginawa nilang family tree of corruption. Yan ang sinabi ni Kiko Barzaga. Nakakatuwa itong batang ito kasi walang preno ito talagang sasabihin niya ang gusto niyang sasabihin Diyan ka lang Kiko ano ka lang dyan, standby ka lang dyan. Ito, panoorin natin itong nag-viral nga na garage ng gobernador sa Surigao del Sur at nalilink ngayon dito si Johnny Pimentel. Kasi
takot na ngayon ang mga mga government officials eh. Ni lifestyle check na lahat eh. If gusto akong magmamayabang sa pagmamay-ari kong mga sasakyan, bahay, yung galing talaga sa blood and sweat mo. Pero itong ewan ko lang kung nagmamayabang sila dito kasi pinagsisikapan nila ito sa kanilang mga negosyo. Pero ako, mahihiya naman ako. I'm not referring to this Mahihiya naman kayo na mag-flex kayo ng mga bahay ninyo at yung mga sasakyan ninyo na sobrang ganda, pero galing naman sa nakaw ng taong bayan, no? Pera ng taong bayan pala. Nakaw sa pera ng taong bayan. So, ewan ko lang kung if that will satisfy you, no? Na alam mong nakaw yan sa kaban ng bayan tapos nag-flex ka, parang hindi nakaka-proud sa totoo lang. Kasi yung ipinagmamayabang nila na garahe, yun rin ang lumabas sa background nitong si Johnny Pimentel. Anong ibig sabihin nito? Isa sa mga maiingay, 'di ba? Noong panahon po doon sa sa confidential funds ni BP Sara at sa yung kay Duterte na war on drugs noon sa House of Representatives. So maiingay ito mga tauhan nila Romualdez at Saldico ito eh. Kaya nga maraming naghahanap ngayon sa mga bagito boys doon sa House of Representatives. Nasaan na kayo, yung mga maiingay sa House of Representatives? Mukha yatang ang tahimik ninyo ngayon eh. Nasaan kaya sila, di ba? Bakit ang tahimik ninyo? Merong nag-akusa sa kanila dito na galing raw ito sa isang korupsyon. Silang nagsabi gaano kaya yan katotoo? Yan pala, may construction firm pala. Si Johnny Pimentel, may negosyong construction firms. Kaya pa yan malaman. Okay. Negosyo eh. Wala ko sinabing nag-corrupt siya Kaya nang humusga. May construction firms pala. Ari mismo ni Governor. Pero napaisip ako, meron talagang mga tao na hindi makontento ng mga kung milyonaryo ka lang, na ordinary na pinagsisikapan mo talaga because you're a doctor, you're an engineer, o may negosyo kayo. Yung iba talaga, hindi talaga kontento. Dapat billion at trillion talaga yung ikukurap, no? Sabi, hindi ko may maunawaan kung ano ang kaligayahan nila sa buhay. Hindi ko maintindihan. Accreditation Board o PICAB, kumpirmado na ang Authorized Managing Officer ay walang iba kundi si Governor Johnny P. Pimentel. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, napag-alaman namin na ang kumpanyang ito nakakubra ng 9 na proyekto sa nasasakupan mismo ni Gov. 9 projects ang nakuha nito, okay? Mula 2016 hanggang 2020, naaabot ang halaga sa 480.5 million pesos. 480. Panahon ito, di umano sa Administrasyong Duterte. Sa mga panahong ito, naupo siya at ang kanyang dalawang kapatid na sina Vicente Pimentel Jr. at Alexander Ayek Pimentel sa pagka-governor. Nagpalitan din sila ni Ayek sa pagka-congressman ng ikalawang distrito ng Surigao del Sur. Una nang inimbestigahan ng Billionaire News Channel ang long-time ally ng mga Pimentel sa probinsya, ang pamilyang Momo, na may sarili ring construction company na nakakubra ng 1.1 billion pesos na kontrata sa DPWH Caraga Region mula 2017 hanggang 2020. Ayun, sobrang daming pera yan. Kasalukuyang Surigao del Sur 1st District Representative si Romeo Momo at tumatayong chairperson ng House Committee on Public Works at co-chairperson ng Infra Committee na nag-iimbestiga sa flood control anomalies. Dati rin siyang DPWH Undersecretary at dating DPWH pa. Grabe. Pwede naman, hindi tayo nag-akusa, pero the fact that ang kanilang mga background nakalink po sa malalaking mga projects na posibleng dapat imbestigahan na rin sila, di ba? Representative ng Construction Workers Solidarity o CWS Party List. Ang grupong nire-representa ngayon ng bilyonaryong si Edwin Gardiola. Bukas ang Billionaire News Channel para sa panig ni Gardiola, pamilyang Momo at mga Pimentel. Para sa agenda, Josh. Di ba? So, ito yung mga bagito boys. Nasaan na kayo? Nasaan si Baculaw dyan? Yun si Baculaw. Bakit ang tahimik ninyo ngayon, ha? So, yan po, hindi man tayo nag-aakusa dito na meron talagang korupsyon nangyari. Pero nakapagtataka yung kayamanan nila. Kinu-question na sila ngayon. So, let us see na alam nyo sa mga nakikita kong ganito, sabi ko sa sarili ko, ang dami sigurong mga corrupt officials, mapa-national o mapa-local man yan dito sa Pilipinas, na hindi lang natutuklasan. Di ba? Kaya sabi ko, kaya pala hindi umasenso itong bansang Pilipinas dahil lang dito sa sistema natin, sa governance natin. Sobra pong ang kultura natin, sobra ng bulok talaga, no? At ang nagsasuffer dito tayong mga taong bayan.